mula ka sa diyan sa DA, ang Assistant Secretary na masipag, si Arnel de Meza. Asek, Arnel, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Asek, good morning. Hi Danny, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay. Okay, thank you very much. Kamusta na? Bali, alam ko meron kayong niro-roll out na 10 billion pesos itong cash assistance, 'di ba, sa halos 4.17 million na mga agricultural workers. Tama yan, Danny. Yan yung ating presidential assistance for farmers and fisherfolk. About 4.1 million. Karamihan nito, 2.1 million yung mga magsasaka ng palay na hindi tataas sa 2 hektarya yung sinasaka. Mga magsasaka ng mais at tubo, kasama na rin yung mga mangingisda. Ano to? Naipamahagi ninyo? Ito ba yung 5,000 at saka 3,000 sa mga fisherfolk? Ano yung 5,000 at 3,000? Yun yung fuel subsidy. Okay. Na 150. And PAFF. Nawawala. Nawawala kayo, Asek. Napuputol. Asek, Hello? narinig niyo ako. Oo. Pakiulit Yes, lang. yes, Oo. Bali yung 5K sa mga magsasaka 3K, separate yun. Yes, separate yun. Yun yung para sa fuel subsidy na 5K sa magsasaka at 3,000 para sa mga mangingisda na nasimula na rin ipamahagi. Ito pinapamahagi na rin naman natin ngayon. In addition, ay yung Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk to 4.1 million beneficiaries, tag 2,325 pesos bawat isang beneficiaryo natin. Okay. So, yun na nga, no? Kaya umabot ng 10 billion kasi nga 2,325 spread out for 4.17 million. Tama ba? Agricultural workers. Tama yun, Danny. Yes. Okay. Ilan ang bilang ng ating mga magsasaka? Palay, mais, ito ba yung mga main beneficiaries ito? Yung nag-harvest ng palay, mais? Sa palay na makikinabang, yun yung nagsasaka ng hindi tataas sa 2 hektarya, nasa 2.1 million. Yung nasa mais is nasa mga 340,000. And then yung ating mga magtatanim naman ng sugarcane, kung di ako nagkakamali, nasa more than 100,000. Okay. Tanong ko lang, no? So, bali, ito tuloy-tuloy na, no? Yung pagbibigay ng ayuda. Yung mga iba kasing naririnig naming feedback, sir, yung mga, dahil nagtaas na rin kasi, di ba, yung mga freight cost, yung mga yung pagta-transport ng mga goods, papunta na Maynila, marami ho ba tayo mga supply pa, let's say, mga vegetable crops or mga, let's say, mga livestock na nagkakaroon ng aberya dahil hindi makabiyahe dahil sa mataas na krudo, presyo ng krudo? Yung ginawang hakbang dyan ng ating pamahalaan, in particular ng ating kagawaran, sa utos ng ating Pangulo, una yung toll exemption. Libre na, libre. Din namin kahapon, libre na lahat ng agri-truckers magmula class 1 hanggang class 3 na dadaan sa lahat ng toll ways natin. Specifically, nag-ooperate dito sila sa Luzon. So, libre na sila yan for 1 month simula nung Lunes, April 20. And it may be extended, depende dun sa sitwasyon. Pero lahat ito, sa ngayon, more than 1,500 na yung registered na ngayon ay nakikinabang na dito. So, target natin, umabot hanggang 4,000 yung unang nakaregister sa amin. Yun. So, that's good to hear. Tapos itong balita na posible daw na maglabas na ng El Nino alert. So nagkakaroon na nga tayo ng masyadong mainit na panahon. Ito ba nakaka-apekto rin ho sa anihan at for now ho ba magagaranti natin na meron tayo, let's say, sapat na supply ho, lalo na ngayon na papasok na rin ho itong El Nino? Danny, sa ngayon wala pang epekto masyadong El Nino dahil harvest season tayo ngayon. Especially for palay at saka mais. Ang El Nino, ine-expect natin yan by June, July, August, yung simula, at maglilinger yan hanggang first quarter. So, ang maapektuhan sa atin, yung wet season cropping natin, ang pwedeng maapektuhan ng gusto, yung mga rain-fed areas natin. So, kung walang tubig yun, tapos walang ulan, mababawasan yung area natin na matataniman possibly ng rice and corn. So talaga medyo mababawasan yung ating harvest ngayong taon kung talagang mag-i-intensify itong El Nino.
And then coupled pa ito ng dalawang shock, yung mataas ang presyo ng fuel for land preparation at saka crop establishment, lalaki ang gastos ng ating magsasaka. At ngayon, mataas din ang presyo ng fertilizer. Kaya talaga medyo... Isa pa yun, fertilizer, di ba? Oo. Nasa 2.5, yung sa Region 1, nasa 2,800 na yung urea at saka complete eh. Wow. From 1.5 yan, bago yung problema natin sa Middle East. So talagang medyo malaki yung impact na inaasahan natin ngayong darating na taniman. Sa ngayon, harvest wala pa. So yun yung ngayon nilalatag natin ng mga karampatang aksyon para kung hindi man ano natin yung problema, mamitigate natin yung impact nito sa ating sakahan. Asek, isa lang tanong, no? Yung tungkol do sa, kasi may mga issue rin na naririnig ako, yung kinakapos na rin ba yung ating 20 pesos na kada kilo ng bigas? Somehow, nauubusan na raw yung NFA at saka itong mga kadiwa stores natin. Meron pa ba tayo ma-assure sa mga umaasa dyan sa 20 pesos na bawat kilo na benta ng bigas? I-correct lang yun, Danny. There might be some parang... Baka distribution problem. Issue. Yeah, distribution concern. But we have enough stock. Okay. Ang NFA natin sa ngayon, more than 500,000 metric tons. Okay. Yung kanyang That's good to know. inventaryo. Plus, ang nireport sa amin, meron siyang 10,000 bags na immediately pwedeng i-distribute. Good for 50,000 beneficiaries. Ngayong linggo yun. At tuloy-tuloy yung paggiling nila para dito sa 20 pesos na programa. So, dumadami kasi. Kalimbawa kami rito sa central office, dati 200 lang yan, bago nagkaroon ng problema uli. Naging 500, ngayon more than 1,000 na. So nag-times 5 na yung talagang nag-avail nitong from an ordinary day before the war. Okay, ang maximum kasi 'di ba 10 kilos per 'di ba beneficiary. Pero hindi niyo ba plano dagdagan let's say outside lang man lang sa Quezon City kasi diyan lang lahat ang puntahan eh. Meron pa kasi sana sa Visayas or Mindanao. May mga ganun ba plano, Asek? Yes, actually ngayon nasa 627 na sites na tayo. Okay. At plano pa yung madagdagan kasi target talaga dyan more than 1,000. Yun yung commitment ng DL na maka 1,000 tayo ng kadiwa sites natin. Okay. Maraming salamat, Asek, sa oras at patuloy kami makikiantabay sa mga balita dyan sa hanay ng DA. Thank you ho. Maraming salamat din, Danny. Good morning. Good morning. Yan si Asek Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Bago kami magtapos, shout out lang